Sa edad na 5 taon, nagbago ang buhay ni Jessa nang mamatay ang kanyang ina dahil sa isang malubhang sakit. Ang masakit na katotohanan ay masyadong bata si Jessa para maunawaan ang bigat ng pagkawala ng kanyang ina. Ngunit sapat na ang kanyang edad upang maramdaman ang pag-iisa at takot. Ang kanyang ama na hindi kilala at hindi na kailanman nagpakita, iniwan siyang walang matibay na sandigan sa mundo. Ang nag-iisang pag-asa niya ay ang kanyang tita, si Aling Gloria, na nag-alok na siya'y kupkupin. Nang dalhin si Jessa sa bahay ng kanyang tita sa Makati, puno siya ng kaunting pag-asa. Ang iniisip niya, ito'y magiging simula ng mas maayos na buhay, isang tahanan kung saan siya'y mamahalin at taalagaan, tulad ng pagmamahal na binigay ng kanyang ina. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naglaho ang ilusyon niyang ito. Si Aling Gloria ay may 3 anak na babae. Lahat ay nag-aaral sa pribadong paaralan. Ngunit si Jessa, sa kabila ng kanyang kakayahang matuto at kahiligan sa pagbabasa, ay hindi pinag-aaral. Araw-araw siyang pinagtatrabaho sa bahay, tagaluto, tagalinis, at tagalaba ng damit ng pamilya. Ang mga gamit pang eskwela na ibinibigay ng kanyang tita sa mga pinsan niya ay tinitingnan niya lamang mula sa malayo. Ang bawat libro, bag at notebook ay tila mga paalala ng isang pangarap na ipinagkait sa kanya. "Jessa, bakit ang tagal mong maghugas ng pinggan?" Sigaw ni Aling Gloria mula sa sala. Halos maibagsak ni Jessa ang plato sa nerbiyos habang nagmamadaling tapusin ang kanyang ginagawa. "Wala kang silbi. Kung hindi lang dahil sa awa ko sa iyo, matagal na kitang itinapon sa lansangan." Dagdag pa nito, na tila punong-puno ng galit sa kanyang boses. Sa likod ng mga sigawan at masasakit na salita, si Jessa ay tahimik na lumuluha. Kahit wala siyang kasalanan, parati siyang napagbubuntunan ng galit ni Aling Gloria. Kahit gaano siya kasipag, laging may kulang. Ang masakit pati ang mga pinsan niyang sina Lira, Mitch at Paula ay ginagamit ang pagkakataong ito upang siya'y maliitin. "Uy Jessa, palitan mo nga ang sapatos ko. Basang-basa sa ulan kanina," sabi ni Lyra habang nakaupo sa sofa at naglalaro ng cellphone. "At baka naman gusto mong hilutin ang paa ko. Parang pagod na pagod ako sa paglalakad sa mall." Dagdag pa nito, sabay tawa, kasama si Mitch. "Oo nga Jessa," singit ni Paula. "Buti nga at maganda ka lang. Wala ka namang ibang alam kundi ang sumunod sa utos." Ang bawat salitang ito ay parang kutsilyong tumatama sa puso ni Jessa. Alam niyang maganda siya, ngunit tila ito ang dahilan kung bakit lalo siyang inaapi. Ang inggit ng kanyang mga pinsan ay nagiging dahilan ng mas matinding pambubuska at pang-aalipusta. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kinang sa mga mata ni Jessa. Sa murang edad, natutunan niyang magpakumbaba at tiisin ang lahat. Kung may mga oras man na naiisip niyang tumakas, pinipigilan siya ng takot. Saan siya pupunta? Paano siya mabubuhay? Tuwing gabi, bago matulog, madalas niyang naiisip ang kanyang nanay. Ini-imagine niya ang lambing ng mga yakap nito at ang malumanay na boses na sinasabing, "Mahal kita, Jessa." Ngunit ngayon ang mga salita ng pagmamahal ay napalitan ng malamig at malupit na katotohanan ng pang-aabuso. Isang araw, habang nagwawalis sa bakuran,
nakita ni Jessa ang isang batang babae na dumaan. May dala itong bag at suot ang uniforme ng eskwela. Natulala si Jessa. Ang simpleng tagpo na iyon ay parang isang sulyap sa buhay na hindi niya kailanman mararanasan. Tinanong niya ang sarili, "Hanggang kailan ako magtitiis? Wala na bang pagkakataon para sa akin?" Ngunit sa kabila ng lahat, si Jessa ay nanatiling matatag. Ang kawalang katarungan sa kanyang buhay ay unti-unting naghuhubog sa kanya. Isang batang babae na walang ina, ngunit may pusong puno ng pangarap na makalaya mula sa tanikala ng kanyang nakaraan. Habang lumalaki si Jessa, ang pang-aabuso na kanyang nararanasan sa bahay ng kanyang tita ay lalo pang tumitindi. Sa halip na mabigyan siya ng pagkakataong maipakita ang kanyang talino at kakayahan, naging parang makina ang tingin sa kanya. Isang taong nilikha para pagsilbihan ang pamilya ng kanyang tita Gloria. Ang bawat araw ay tila paulit-ulit na bangungot para kay Jessa. Gising si Jessa bago pa magbukang liwayway. Sa liwanag ng buwan, pinupunasan niya ang sahig ng sala habang ang kanyang mga pinsan ay payapang natutulog. Pagkatapos ay maghuhugas siya ng tambak na pinggan na naiwan mula sa hapunan. Isang basag na plato ang minsang lumikha ng malakas na tunog at agad itong nagising kay Aling Gloria. "Anong ginagawa mo? Akala mo ba'y may karapatan kang magpabaya dito?" Sigaw ng kanyang tita habang patakbong bumaba sa hagdan. Sa takot, humingi ng tawad si Jessa, ngunit ang mga mata ng kanyang tita ay puno ng galit. "Tingnan mo, pinuno mo ng problema ang bahay ko. Kung hindi dahil sa awa ko sa'yo, baka matagal ka nang wala rito." Pagdating ng umaga, habang abala siya sa paglilinis, ang kanyang mga pinsan ay abala naman sa pag-aayos para pumasok sa eskwela. Ang kanilang mga ngiti, magagarang uniforme at bagong gamit ay tila mga paalala kay Jessa na siya ay naiwan sa likod. Isang umaga, habang nagdadala ng almusal sa lamesa, sinita siya ng kanyang pinsang si Lyra. "Alam mo, Jessa," ani Lyra na may mapanirang ngiti, "buti na lang at maganda ka. Kung hindi, ano pa bang silbi mo dito?" Ang buong lamesa ay napuno ng tawanan at si Jessa ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ang bawat salita ng kanyang mga pinsan ay parang martilyo sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat. Habang nagdadalaga, ang kagandahan ni Jessa ay lalong namumukod tangi. Sa kabila ng kanyang simpleng pananamit at pagod na mukha, may kakaibang liwanag sa kanya na hindi matakpan ng hirap ng buhay. Ang kanyang mahabang buhok na parang sutla, ang kanyang mapupungay na mata, at ang kanyang malaanghel na mukha ay lalong nakatawag pansin. Ngunit imbes na purihin, ang kanyang kagandahan ay naging mitya ng mas matinding inggit ng kanyang mga pinsan. Isang araw, habang naglalaba sa likod ng bahay, narinig niyang pinag-uusapan siya ng kanyang mga pinsan. "Kahit anong gawin natin, hindi natin matatalo ang itsura niya," sabi ni Mitch, habang naglalagay ng kolorete sa kanyang mukha. "Kaya dapat lagi natin siyang pahiyain. Dapat malaman niyang wala siyang lugar dito." Bukod sa pang-aabuso sa loob ng bahay, pinutol rin ng kanyang tita ang lahat ng pagkakataon para makihalubilo si Jessa sa ibang tao. Tuwing may okasyon sa kanilang lugar, tulad ng piyesta o mga handaan,
Laging inuutusan si Jessa na manatili sa bahay at magtrabaho. Kapag nagtatanong ang mga kapitbahay kung bakit hindi siya sumasama, lagi siyang pinariringgan ng tita niya. Wala siyang ibang alam kundi ang maglinis. Baka naman gusto mo siyang kuhain para magsilbi rin sa inyo. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Jessa sa bahay. Tahimik na ginagampanan ang bawat utos. Sa likod ng kanyang pananahimik, naroroon ang hinanakit na hindi niya maipahayag. Pinangarap niyang isang araw ay makalaya mula sa buhay na ito, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang siklo ng pagsisilbi at pagdurusa. Minsan, habang naglalakad siya papunta sa tindahan upang bumili ng gatas para sa kanyang mga pinsan, napansin niya ang grupo ng mga kabataang naglalaro sa kalye. Ang mga tawa nila ay puno ng kasiyahan at kalayaan. Hinayaan niyang manatili ang tingin niya sa kanila sa loob ng ilang sandali. Iniisip kung ano kaya ang pakiramdam ng maging bahagi ng ganitong buhay. Ngunit isang tawag mula sa tindahan ang bumasag sa kanyang guni-guni. "Hoy Jessa! Ano bang tinutunganga mo dyan? Bumalik ka na sa trabaho mo!" Sigaw ni Aling Gloria mula sa bintana ng bahay. Nagsimula ng maunawaan ni Jessa na ang kanyang buhay ay parang isang hawla na hindi niya magawang takasan. Ang kanyang kagandahan at kabutihan ng puso ay hindi sapat upang bigyan siya ng pag-asa sa bahay na iyon. Ngunit kahit na pinipilit siyang manatiling mababa, ang liwanag sa kanyang loob ay hindi tuluyang nawawala. Alam niyang darating ang araw na ang buhay niya ay magbabago, kahit hindi niya alam kung kailan at paano ito mangyayari. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na dinaranas ni Jessa sa bahay ng kanyang tita, dumating ang isang liwanag na tila pansamantalang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Mario, isang simpleng lalaki mula sa kanilang barangay, ang nagtangkang punan ang kakulangan sa buhay ni Jessa. Madalas silang magkita ng palihim tuwing hapon sa likod ng maliit na tindahan malapit sa bahay. Doon ay nagkukwentuhan sila, nagbabahaginan ng mga pangarap at tumataas sa gitna ng hirap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jessa na may taong nagbibigay halaga sa kanya. Si Mario, ang tanging nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Palihim niyang inilihim ang relasyon sa kanyang tita Gloria. Natatakot na baka ito'y magalit at lalo siyang pagmalupitan. Ang bawat oras na magkasama sila ni Mario ay parang pagtakas sa malupit na realidad ng kanyang buhay. Ngunit alam din ni Jessa na ang kanilang pagmamahalan ay puno ng takot. Takot na baka ito'y matuklasan ng kanyang pamilya. "Alam mo, Jessa, gusto kitang ilayo dito," sabi ni Mario, isang hapon habang magkasama sila. "Hindi mo deserve ang ganitong buhay. Gusto kong bigyan ka ng mas magandang kinabukasan." Ngunit kahit anong tamis ng mga salita ni Mario, batid ni Jessa na mahirap takasan ang kanyang sitwasyon. Sa kabila nito, kumapit siya sa pangakong ibinigay ni Mario. Umaasang ito ang magbabago ng kanyang buhay. Paglipas ng ilang buwan, napansin ni Jessa ang pagbabago sa kanyang katawan. Nagsimula siyang makaramdam ng pagsusuka tuwing umaga. At napansin niyang hindi siya dinatnan ng buwanang dalaw. Hindi niya agad sinabi kay Mario ang tungkol dito sapagkat takot siyang baka magalit ito o hindi tanggapin
ang balita. Ngunit hindi rin niya ito kayang itago ng matagal. "Mario," sambit niya isang hapon habang sila'y magkasama. Halatang nanginginig ang kanyang boses. "May sasabihin ako sa'yo. Buntis ako." Natigilan si Mario. Sa halip na saya o suporta ang ipakita, nakita ni Jessa ang takot at pag-aalala sa mukha nito. "Paano na, Jessa? Paano natin kakayanin ito? Wala pa akong permanenteng trabaho. Paano ko bubuhayin kayo?" Sunod-sunod na tanong ni Mario, na halatang nabigla sa balita. "Akala ko ba gusto mo akong iligtas sa sitwasyon ko?" Sagot ni Jessa, pilit na pinipigilan ang luha. "Akala ko ba mahal mo ako?" Ngunit sa halip na sagutin ang mga tanong na iyon, si Mario ay umiling at sinabing, "Hindi ko kayang panindigan ito, Jessa. Pasensya na." Iniwan siya ni Mario ng gabing iyon. Walang paalam, walang suporta, at walang kasiguraduhan kung kailan siya babalik. Kung babalik man siya. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, pinilit ni Jessa na magpatuloy. Alam niyang wala siyang maaasahan mula kay Mario, kaya't kinailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang sarili at sa kanyang dinadala. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho habang buntis, ngunit sa bawat pintong kanyang katok ay palaging may dahilan upang siya'y tanggihan. "Pasensya na, hindi ka namin matatanggap," laging sinasabi ng mga employer sa kanya. "Buntis ka pa, baka hindi mo kayanin ang trabaho." Ang bawat pagtanggi ay parang kutsilyo sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang magawa kundi magpatuloy upang magtaguyod sa sarili. Napilitan siyang magtrabaho sa mga simpleng paraan. Paglalaba para sa mga kapitbahay, pagtitinda ng gulay sa palengke, at pag-aalaga ng mga bata ng iba. Ngunit kahit anong sipag niya, hindi sapat ang kanyang kita para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na't kailangan niyang mag-ipon para sa darating na anak. Isang gabi, habang pagod na umuuwi mula sa maliit na trabahong natagpuan, napatigil si Jessa sa gilid ng kalsada. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ang pang-aabuso mula sa kanyang tita, ang pagkawala ni Mario, at ang kawalang katiyakan ng kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng ito, kinulong niya ang kanyang luha. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. "Para sa anak ko," bulong niya sa sarili, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit hindi niya alam na ang mas matitinding pagsubok ay paparating pa. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang maging matatag, kahit na ang mundo ay tila patuloy na bumabagsak sa kanya. Sa patuloy na paghahanap ng trabaho, nagiging mas mahirap ang bawat araw para kay Jessa. Sa umaga pa lang, tila ubos na ang kanyang lakas. Lumalakad siya sa ilalim ng araw. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at dokumento. Nagtatanong siya sa bawat tindahan, opisina, at kahit mga karinderya kung may bakanting posisyon, ngunit iisa ang sagot na natatanggap niya. "Pasensya na, miss. Hindi ka namin matatanggap. May kondisyon ka pa," sabi ng isang manager ng fast food chain na huli niyang nilapitan. Ang kanyang kalagayan ay nagdulot ng matinding pagod, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Napakabigat ng kanyang dinadala, ang responsibilidad bilang isang ina, kahit na siya'y nag-iisa. Sa kabila ng hirap, pilit niyang ipinapakita sa sarili na kaya niya, nakakayanin niya para sa anak na nasa sinapupunan. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa isa na namang araw ng pagtanggi, bigla siyang nakaramdam
ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Natigilan siya sa gitna ng kalsada. Hawak ang kanyang tiyan habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Tumutulo ang kanyang pawis sa noo at dama niya ang malamig na takot na bumalot sa kanyang buong katawan. "Anak ko! Hindi maaari!" Bulong niya sa pagitan ng pag-iyak at paghihirap. Dinala siya sa ospital ng ilang mabubuting loob na nakakita sa kanya sa lansangan. Ngunit kahit anong gawin ng mga doktor, hindi naisalba ang buhay ng kanyang sanggol. Nang sabihin ng doktor ang balita, para bang gumuho ang mundo ni Jessa. Ang pag-asa niyang mabuhay para sa kanyang anak ay biglang nawala. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig at tuluyang dumaloy ang kanyang luha habang nakahiga sa malamig na kama ng ospital. Matapos ang ilang araw ng pagpapagaling, napagdesisyonan niyang bumalik sa bahay ng kanyang tita Gloria. Sa kabila ng sakit na dinanas niya mula sa mga ito, umaasa siya na baka ngayon ay maawa na sa kanya ang kanyang tita. Kumatok siya sa pintuan, bitbit ang kanyang bag at ang natitirang dignidad. Ngunit sa halip na awa, isang malamig na boses ang sumalubong sa kanya. "Ano na naman ang kailangan mo, Jessa? Wala kang lugar dito. Pinili mong magpadalos-dalos sa buhay mo, kaya panindigan mo yan!" Sigaw ni Aling Gloria habang pinupunasan ang kanyang kamay mula sa gawaing bahay. Nagmakaawa si Jessa, ngunit nanatiling sarado ang puso ng kanyang tita. "Hindi na ako ang problema mo. Hindi kita papatuluyin dito. Hanap ka ng ibang matitirhan." Dagdag nito bago tuluyang isinara ang pinto sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumagsak ang bag ni Jessa sa lupa. Wala siyang ibang matakbuhan. Wala na siyang pamilyang handang tumanggap sa kanya. Sa gabing iyon, naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa marating ang isang madilim na kalsada. Naupo siya sa gilid nito. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang nilalamig sa malamig na hangin. Sa sumunod na mga araw, tuluyang nauwi si Jessa sa pagiging palaboy. Natutulog siya sa ilalim ng mga tulay o sa mga waiting shed kung saan may bubong na magbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa ulan. Ang simpleng pagkain ay tila isang karangyaan. Minsan, kinakalkal niya ang basurahan upang makahanap ng natirang pagkain. Walang sino man ang handang tumulong. Ang bawat araw ay puno ng gutom, takot at kawalan ng pag-asa sa tuwing umuupo siya sa isang sulok. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na tila pinapaalala ang pagkawala ng kanyang anak. "Pasensya na, anak. Hindi kita naprotektahan." Bulong niya sa hangin. Umaasang maririnig ito ng kaluluwa ng kanyang sanggol. Ang bawat gabi ay umiiyak siya, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalan ng anumang pag-asa na magbago pa ang kanyang buhay. Ang lungkot at pagkawalang pag-asa ay naipon sa kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang tanungin ang Diyos, "Bakit po ako? Bakit sa lahat ng tao, ako ang kailangang magdusa ng ganito?" Ngunit ang sagot ay tila nawawala sa katahimikan ng gabi. Sa kabila ng lahat, si Jessa ay nanatiling buhay. Bagamat ang kanyang puso at kaluluwa ay sugatan, ang kanyang katawan ay patuloy na lumalaban. Subalit hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Ang tanging meron siya ay ang manipis na sinulid ng pag-asa na baka sa isang sulok ng mundong ito may liwanag na naghihintay sa kanya.
Sa paglipas ng mga buwan, tuluyan ang naging bahagi ng buhay ni Jessa ang lansangan. Wala siyang permanenteng lugar na matutuluyan. Sa ilalim ng tulay, kung saan siya natutulog, ang hangin ay malamig at ang lupa ay matigas. Ang kanyang tinutulugan ay walang unan o kumot. Isang lumang karton lamang ang nagsisilbing banig upang kahit papaano ay maibsan ang lamig ng semento. Tuwing gabi, pilit niyang pinipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang ingay ng mga sasakyan, ang mga yabag ng mga nagdaraan, at ang malamig na hangin ay lagi siyang ginagambala. Araw-araw ay isang bagong hamon para kay Jessa. Gigising siya nang wala sa tamang oras. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa sikat ng araw na dumadampi sa kanyang mukha. Naglalakad siya sa iba't ibang bahagi ng syudad, umaasang may makakakita sa kanyang sitwasyon at mag-aabot ng tulong. Subalit ang tanging nagiging pagkain niya ay ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga basurahan sa mga fast food chain. Ang bawat subo ay puno ng alinlangan kung ligtas pa bang kainin ang mga ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang gutom ay mas matindi kaysa sa takot na magkasakit. Isang araw, habang naghahanap ng basurahan na pwedeng kalkalin, nilapitan siya ng isang tambay. "Uy miss, anong ginagawa mo dyan?" tanong nito, kasabay ng masamang tingin mula ulo hanggang paa. "Baka naman pwede kang sumama sa amin. May pagkain kami doon." Dagdag nito na may halakhak sa labi. Agad na naramdaman ni Jessa ang takot. Hindi siya sumagot, bagkus ay nagmadaling umalis mula sa lugar na iyon. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila wala ng lakas. Ang gutom at pagod ay parang mga kadena na bumibigat sa kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang takot sa mga tambay, patuloy siyang umiwas sa mga ito kahit na minsan ay nilalapitan siya ng mga ito upang magpakita ng hindi kaaya-ayang intensyon. Sa ilalim ng araw na nagbabaga at sa ulan na walang humpay, unti-unting nawala ang dating sigla ni Jessa. Ang kanyang manipis na katawan ay lalo pang pumayat at ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay ngayon tila nangungusap ng kawalan ng pag-asa. Ang takot sa dilim at sa mga estranghero ay unti-unti na rin niyang natutunang tiisin. Ngunit hindi niya matanggap ang kawalang katarungan ng kanyang sitwasyon. Sa tuwing naalala niya ang kanyang buhay dati, ang mga pangarap niyang natupok ng hirap, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Isang gabi, habang pauwi sa kanyang taguang tulay, bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga lalaki. Lasing na lasing ang mga ito at may hawak na bote ng alak. "Hoy miss, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Sumama ka muna sa amin," sabi ng isa na tila sinusubukang hawakan ang kanyang braso. "Pakibayaan niyo po ako," pagsusumamo ni Jessa habang pilit na inilalayo ang kanyang sarili. Ngunit sa halip na paalisin siya, lalong nag-umpisa ang yung mga ito na magtawanan at pagbantaan siya. "Huwag kang matakot. Walang mangyayari sa iyo kung makikisama ka lang," sabi ng isa habang unti-unting lumalapit. Puno ng takot, nagsimulang umiyak si Jessa. Pilit niyang hinahanap ang lakas upang tumakas. Ngunit ang gutom at pagod ay parang tanikala na pumipigil sa kanya.
Hindi niya alam kung paano niya maililigtas ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang ng mga lalaki palapit sa kanya ay parang tunog ng kampana na nagbabadya ng kapahamakan. "Huwag po! Maawa kayo!" sigaw niya habang ang mga lalaki ay patuloy na naglalapit. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang malakas na boses ang dumagundong sa ere. "Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo siya!" Lumapit ang isang lalaki, mataas at matipuno, na may kasamang mariing tingin na tila naghahamon. Ang mga tambay ay nag-atubiling umalis, siguro dahil sa lakas ng presensya ng bagong dating. "Hindi niyo ba siya nakikitang walang laban?" Dagdag nito habang pinoprotektahan si Jessa. Si Jessa ay napahinga ng malalim, ngunit ang kanyang takot ay nanatili. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang buhay ang tila nasa bingit ng peligro, kundi pati na rin ang maliit na natitira niyang pag-asa sa mundo. Sa ilalim ng tulay kung saan siya nanatili, niyakap niya ang kanyang sarili at tahimik na umiyak habang iniisip kung kailan magwawakas ang kanyang paghihirap. Ang gabing iyon ay naging paalala na sa kabila ng lahat, ang kanyang buhay ay tila hawak na ng kapalaran na patuloy siyang sinusubok. Sa gitna ng dilim ng gabing puno ng takot, hindi inaasahan ni Jessa na darating ang isang tao na magbabago ng kanyang kapalaran. Ang lalaking sumigaw sa mga tambay na nagtangkang saktan, siya ay si Edward, isang matipuno at matikas na lalaki na may hawig ng awtoridad sa kanyang boses. Ang kanyang presensya ay agad na nagpaatras sa mga tambay at pagkatapos ng ilang saglit na pagtatalo, tumakbo ang mga ito. Iniwan si Jessa na nakalugmok sa kalsada. Lumapit si Edward kay Jessa. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong niya, puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Halos hindi makapagsalita si Jessa, nanginginig sa takot at lamig. "Halika, tutulungan kita," sabi ni Edward habang marahan siyang inalalayan patayo. Kahit na mahina, naramdaman ni Jessa ang kakaibang init at kagaanan mula sa estrangherong ito. Agad siyang dinala ni Edward sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan, tahimik lamang si Jessa. Hawak ang kanyang tagiliran na sugatan matapos siyang itinulak ng isa sa mga tambay. Si Edward naman ay abala sa pagtiyak na makarating sila agad sa doktor. Sa kabila ng pagod, napansin ni Jessa ang pagiging maingat ni Edward. Nang makita siya ng doktor, agad itong nagbigay ng paunang lunas. May iilang galos at pasa si Jessa, ngunit mas mabigat ang pagod at gutom na matagal na niyang dinadala. Matapos ang gamutan, inihatid ni Edward si Jessa sa isang maliit na silid na tila bahagi ng isang apartment complex. "Dito ka muna," sabi niya habang binubuksan ang pinto. Sa loob, may maliit na kama, isang mesa at ilang simpleng gamit. Sa paningin ni Jessa, ang silid na iyon ay tila palasyo kumpara sa ilalim ng tulay kung saan siya natutulog. "Magpahinga ka muna. Kumuha ka ng lakas," dagdag ni Edward. Nagdala siya ng pagkain para kay Jessa, isang mangkok ng sopas, tinapay, at isang bote ng tubig. Nang makita ang pagkain, hindi napigilan ni Jessa ang pagtulo ng luha. "Salamat," mahina niyang sabi habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkuha ng kutsara. Habang kumakain si Jessa, hindi maiwasan ni Edward ang magtanong, "Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nasa lansangan? Mukhang hindi ka naman dapat napunta sa ganitong sitwasyon." Tahimik muna si Jessa
Ngunit sa tingin ni Edward ay tila gustong-gusto nitong magsalita. Matapos ang ilang sandali, nagkwento si Jessa. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang pagkabata, kung paano siya nawalan ng ina, ang ginawa sa kanya ng kanyang tita, ang pagkabuntis niya, at ang trahedya ng pagkawala ng kanyang anak. Habang nakikinig si Edward, tila unti-unting natutuklap ang bawat bahagi ng buhay ni Jessa. Hindi niya inasahang may ganitong klaseng kalbaryo ang isang napakabuting tao. "Napakabigat ng pinagdaanan mo," sabi ni Edward habang nakatingin kay Jessa. "Pero tapos na yon. Hindi mo kailangang balikan ang sakit na yon. Nandito ka na ngayon. Sisiguraduhin kong makakabangon ka." Nagdaan ang magdamag. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Jessa nang mahimbing sa isang tunay na kama. Kinaumagahan, bumalik si Edward upang kumustahin siya. Nakita niya si Jessa na tahimik na nakaupo sa gilid ng kama, parang nag-iisip ng malalim. "May naisip akong paraan para makatulong sa'yo," sabi ni Edward. "Nagmamay-ari ako ng mga restaurant sa syudad. Gusto kitang kunin bilang waitress. Wala kang kailangang alalahanin sa ngayon. Tutulungan kita hanggang sa makapag-umpisa ka ulit." Hindi makapaniwala si Jessa sa narinig niya. "Talaga po? Ako? Paano kung hindi ako magaling? Wala akong alam sa trabahong yun?" Tanong niya, na halatang kinakabahan. Ngunit ngumiti si Edward at sinabing, "Hindi importante kung may alam ka na o wala. Ang mahalaga, handa kang matuto. At sa tingin ko, kaya mo." Sa araw na yon, binigyan ni Edward ng pagkakataon si Jessa na muling magsimula. Isang bagay na hindi niya inakala na darating sa kanya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan. Habang nag-uumpisa ang bagong kabanata ng kanyang buhay, unti-unti niyang naramdaman na, sa wakas, may liwanag pa rin sa dulo ng madilim na lagusan na kanyang tinahak. Ang bagong kabanata ng buhay ni Jessa ay nagsimula sa kanyang pagsasanay bilang waitress sa isa sa mga restaurant ni Edward. Bagamat walang karanasan, sinubukan niyang unawain ang bawat detalye ng trabaho. Mula sa tamang paraan ng pag-aasikaso sa mga customer hanggang sa maingat na paghahatid ng pagkain sa mesa. Sa simula, hindi maiwasan ni Jessa ang makaramdam ng kaba, lalo na tuwing naririnig niya ang mga utos ng manager o ang reklamo ng ilang maselang customer. "Relax ka lang, Jessa," sabi ng isang senior waitress na nagpakilalang si Carla. "Hindi naman agad-agad perfect. Masasanay ka rin." Malaki ang pasasalamat ni Jessa kay Carla na siyang naging gabay niya sa unang mga linggo sa trabaho. Subalit sa kabila ng suporta, alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Si Edward, bagamat abala sa pamamahala ng kanyang iba't ibang negosyo, ay palaging bumibisita sa restaurant upang kumustahin si Jessa. Hindi siya nagpakita ng espesyal na trato, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may sinserong pagmamalasakit na hindi maitago. Pinagmamasdan niya si Jessa mula sa malayo. Sinusuri kung paano ito nag-a-adjust sa bagong mundong ginagalawan nito. Isang araw, naisip ni Edward na subukin ang katapatan ni Jessa. Sa panahon ng kanyang panunumbalik mula sa trahedya, nais niyang makita kung paano pa rin niya pinapahalagahan ang mga prinsipyo sa kabila ng mga pinagdaanan. Pagkatapos ng tanghalian, umupo si Edward sa isang sulok na mesa ng restaurant. Nag-order siya ng simpleng pagkain at naghintay hanggang sa dumating si Jessa upang maghatid ng kanyang inumin. Nang matapos siyang kumain, sinadya niyang iwan ang kanyang wallet sa mesa.
at nagkunwaring umalis. Napansin ni Jessa ang wallet ilang sandali matapos lumabas si Edward sa pintuan. Napakunot ang kanyang noo habang kinuha ito mula sa mesa. Binuksan niya ito upang tingnan kung kanino iyon at agad niyang nakita ang ID na may mukha ni Edward. Napansin din niya ang makapal na salansan ng pera sa loob nito. Halos hindi niya mabilang kung gaano karami. Sa halip na makaramdam ng tukso, ang tanging pumasok sa isip ni Jessa ay kung paano ito maibabalik kay Edward. Agad siyang nagpunta sa manager upang itanong kung nasaan si Edward. Ngunit sinabi nitong wala pa itong naiiwang mensahe kung kailan babalik. Sa puntong iyon, lumabas si Edward mula sa isang gilid ng restaurant kung saan siya nagmamasid. "Sir, iniwan mo yata ang wallet mo," sabi ni Jessa. Iniabot ito sa kanya ng walang alinlangan. Ang ngiti ni Edward ay hindi maipinta, ngunit hindi niya agad kinuha ang wallet. Sa halip, tiningnan niya si Jessa at sinabing, "Hindi mo ba naisip na kunin ang laman nito?" Bahagyang nagulat si Jessa sa tanong, ngunit tumugon siya ng may katapatan. "Hindi ko po iyon kayang gawin. Hindi akin ito. Kailangan itong maibalik sa tamang may-ari." Sa kanyang sagot, nakita ni Edward ang purong kabutihan sa puso ni Jessa na hindi naapektuhan ng mga hirap na kanyang pinagdaanan. "Salamat, Jessa," sabi ni Edward habang kinuha ang wallet. "Sinadya kong iwan ito bilang pagsubok at pinatunayan mong karapat-dapat ka sa trabahong ito." Napatingin si Jessa, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niyang mas naging magaan ang kanyang kalooban. Hindi lamang siya nagawa ng tama, kundi naipakita rin niya ang kanyang tunay na pagkatao. Simula noong araw na iyon, lalong humanga si Edward kay Jessa. Hindi na lamang kagandahan ang nakikita niya rito, kundi ang kabutihan at integridad na taglay nito. Habang pinagmamasdan niya si Jessa na masiglang nagtatrabaho, napagtanto niya kung gaano kalalim ang pinanggalingan ng lakas at tibay ng loob ng dalaga. Ang araw na iyon ay naging mahalaga hindi lamang para kay Jessa, kundi pati na rin kay Edward. Isa itong patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ng isang tao, ang kanilang puso at pagkatao ang tunay na nagiging gabay sa tamang landas. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, unti-unting nakakahanap si Jessa ng bagong layunin sa kanyang buhay. Habang si Edward ay unti-unting natutuklasan ang halaga ng dalagang natagpuan niya sa lansangan. Ang unang sahod ni Jessa mula sa kanyang trabaho bilang waitress ay isang napakalaking bagay para sa kanya. Hindi iyon kalakihan, ngunit para sa isang taong halos wala ng tiwala sa sarili at nakaranas ng matinding kahirapan, ang simpleng halaga ay tila isang biyaya. Nang unang matanggap ang pera, hindi niya mapigilang mapaluha. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Iniisip na ito ang simula ng kanyang pagbawi sa dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ginamit ni Jessa ang kanyang sahod upang unti-unting alagaan ang sarili. Bumili siya ng ilang bagong damit mula sa isang thrift shop. Simpleng mga kasuotan na malinis at maayos tignan. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nagawa niyang bumili ng sabon, shampoo, at iba pang personal na gamit. Ang pagbabago ay unti-unting naging halata. Ang kanyang dating tuyot at magulong buhok ay nagmistulang malambot at makintab, at ang kanyang mukha na dating puno ng pagod ay nagkaroon ng kakaibang sigla. "Ang ganda mo pala talaga, Jessa,"
Biro ni Carla, isang umaga habang nag-aayos sila ng mesa sa restaurant. Napatingin si Jessa sa salamin na nasa dingding at bahagyang napangiti. Totoo, gumaganda siya, ngunit higit sa lahat, ang bagong tiwala sa sarili ang siyang dahilan ng kanyang ningning. Ang kanyang masiglang disposisyon at dedikasyon sa trabaho ay kapansin-pansin hindi lamang sa mga customer, kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Alam mo, Jessa, sabi ni Ben, isa sa mga cook, hindi lang ikaw maganda, pero ang sipag mo pa, ang sarap mong kasama sa trabaho. Natawa si Jessa sa simpleng papuri. Ngunit sa loob-loob niya, natutuwa siyang marinig ang ganoong salita. Hindi na siya ang dating kawawang babae na walang magawa kundi magtiis. Sa bawat araw na dumaraan, mas nakikilala siya ng kanyang mga katrabaho at unti-unti niyang nadarama ang init ng pagkakaibigan. Bukod sa mga kaibigang natutunan niyang pagkatiwalaan, mas napapansin din ni Jessa ang presensya ni Edward. Madalas na bumibisita si Edward sa restaurant at hindi lingid sa kanya ang pagpapakita nito ng malasakit sa kanya. Minsan ay dadaan ito sa kusina para lamang tanungin kung maayos pa ba ang trabaho ni Jessa o kung may kailangan ba siya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga upuan pagkatapos ng closing shift, dumating si Edward na tila may dalang sorpresa. Jessa, tawag nito, na nagulat siya dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang boss ng ganoong oras. Napansin kong hindi ka pa kumakain. Tara, samahan mo ako sa dinner. Namula si Jessa sa sinabi ni Edward, ngunit agad din siyang ngumiti. Sir, nakakahiya naman po. Baka busy po kayo. Ngunit ngumiti si Edward. Tapos na ang trabaho mo. Hindi ito tungkol sa pagiging boss at empleyado. Gusto lang kitang pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo para sa restaurant. Sa gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Jessa na makilala si Edward ng higit pa. Sa kabila ng pagiging abala at mayaman nito, napansin niyang simple at mapagpakumbaba ito. Habang nag-uusap sila, hindi niya mapigilang mapansin kung gaano ito kabait at maalalahanin. Nararamdaman niyang hindi lang bilang boss ito lumalapit sa kanya, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang paglapit ni Edward kay Jessa. Hindi ito laging halata sa iba, ngunit si Jessa mismo ang nakakapansin. Minsan ay bibigyan siya nito ng bulaklak na kunwari para sa dekorasyon sa restaurant. Minsan naman ay tatawagin siya nito upang magbigay ng feedback sa mga bagong menu, kahit alam niyang hindi naman iyon bahagi ng kanyang trabaho. Unti-unting naramdaman ni Jessa ang espesyal na atensyon ni Edward. At bagamat hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, alam niyang masaya siya tuwing nasa paligid ito. Ang pagbabago sa buhay ni Jessa ay hindi lamang panlabas. Ang dati tahimik at puno ng takot na babae ay naging isang masiglang individual na may bagong tiwala sa sarili. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay hindi pa tuluyang naghilom, ngunit sa piling ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, unti-unti siyang gumagaling. Sa bawat araw, nakikita niya ang posibilidad ng isang mas maliwanag na hinaharap. Isang hinaharap na hindi niya inakala noong siya'y naglalakad sa lansangan bilang isang palaboy. At sa gitna ng lahat ng ito, ang presensya ni Edward ay tila nagiging mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Bagamat hindi pa siya handang tanggapin ang anumang romantikong damdamin, alam niyang ang kanyang buhay
ay unti-unting nagiging mas makulay dahil sa taong iyon. Ang bawat araw ay tila paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may pag-asa at pagmamahal na naghihintay sa kanya. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong nagiging malinaw kay Edward ang nararamdaman niya para kay Jessa. Hindi na lang siya isang boss na tumutulong sa isang empleyado, kundi isang lalaki na nahuhulog sa kagandahan, kabutihan at katatagan ng isang babae. Ang bawat ngiti ni Jessa, ang paraan niyang harapin ang trabaho kahit pagod na, at ang kanyang walang malay na charm ay nagiging dahilan upang mas lalong lumalim ang damdamin ni Edward. Isang gabi, pagkatapos ng closing ng restaurant, inabangan ni Edward si Jessa. Madalang itong ginagawa ni Edward, ngunit sa pagkakataong iyon, may laman ang kanyang puso na kailangan niyang mailabas. "Jessa," tawag niya habang inaalis ang apron ng dalaga. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Nagulat si Jessa, ngunit tumango siya, bagamat ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Naupo sila sa isang tahimik na bahagi ng restaurant at doon nagsimulang magsalita si Edward. "Alam mo, Jessa," bungad niya, tila nag-iipon ng lakas. "Matagal ko nang gustong sabihin ito pero hindi ko alam kung paano. Sa bawat araw na magkasama tayo, lalo kong napagtatanto kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi lang dahil sa trabaho mo, kundi dahil sa kung sino ka. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita." Halos hindi nakapagsalita si Jessa. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Edward. Hindi dahil sa hindi niya ito gusto, kundi dahil sa takot na baka masaktan siya muli. Napako ang tingin niya sa mesa habang pinipilit niyang intindihin ang nararamdaman niya. "Sir, Edward," bulong niya, "hindi ko alam ang sasabihin ko." Nagpatuloy si Edward. "Alam kong maraming dahilan para matakot ka, lalo na sa pinagdaanan mo. Pero gusto kong ipakita sa iyo na seryoso ako. Hindi ko gustong madaliin ka o pilitin ka. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang nararamdaman ko." Sa gabing iyon, hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Jessa. Umuwi siyang puno ng pag-aalinlangan at pagkalito. Sa kabila ng magagandang salita ni Edward, hindi niya maiwasang maalala ang sakit na dulot ni Mario, ang lalaking minsang nangako ngunit iniwan siya sa oras ng pangangailangan. Takot siyang maulit ang parehong trahedya. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang isang bahagi ng puso niya na nagsasabing totoo ang nararamdaman ni Edward. Sa mga sumunod na araw, hindi nagbago si Edward sa pakikitungo kay Jessa. Nanatili siyang maalalahanin, mahinahon at palaging nandyan upang sumuporta sa kanya. Hindi niya kailanman pinilit si Jessa na magbigay ng sagot, ngunit ang bawat kilos at salita niya ay puno ng sinseridad. Sa tuwing may problema sa trabaho si Jessa, si Edward ang unang nagbibigay ng lakas ng loob. Sa mga pagkakataong ramdam ni Jessa ang bigat ng mundo, si Edward ang nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Unti-unting napagtanto ni Jessa na iba si Edward sa mga nakilala niya noon. Hindi ito nagtatago sa likod ng matatamis na salita lamang. Pinapatunayan niya ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Ang takot na bumalot sa puso ni Jessa ay unti-unting napapalitan ng tiwala hanggang sa dumating ang araw na handa na siyang harapin ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parke, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, tumigil si Jessa at tumingin
kay Edward. "Edward," bungad niya, "matagal ko nang iniisip ang lahat ng sinabi mo. Natatakot pa rin ako. Pero gusto kong subukan. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na magmahal ulit." Ang ngiti sa mukha ni Edward ay hindi maipinta. "Salamat, Jessa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito," sagot niya, puno ng emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni Jessa at sa gabing iyon, opisyal nilang sinimulan ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, si Edward na isang matagumpay na negosyante at si Jessa na nagsisimula palang bumangon mula sa hirap, pinili nilang labanan ang mga hamon na dala ng kanilang sitwasyon. Hindi nila ininda ang mga mapanuring mata ng iba o ang mga mapanghusgang salita. Ang mahalaga sa kanila ay ang tiwala at pagmamahalan na unti-unti nilang binuo. Ang relasyon nila ay hindi perpekto. May mga araw na kinakailangan nilang pag-usapan ang kanilang mga takot at alinlangan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas tumitibay ang kanilang pundasyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Jessa ang pagmamahal na hindi nagdudulot ng sakit, kundi nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang puso niyang minsang sugatan ay unti-unting gumaling sa tulong ni Edward. At sa bawat araw na magkasama sila, nahanap niya ang sarili niyang panibagong simula. Ang relasyon ni Jessa at Edward ay naging isang simbolo ng bagong simula. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para kay Jessa, na matagal nang nangungulila sa pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Jessa ang pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang babae na halos sumuko sa mundo, naging isa siyang tao na may panibagong sigla at direksyon sa buhay. Lahat dahil sa pagmamalasakit at suporta ni Edward. Isang umaga, bago magsimula ang kanyang shift sa restaurant, kinausap siya ni Edward. "Jessa, gusto kong tulungan kang magsimula ulit. Hindi lang dito sa trabaho, kundi sa kabuuan ng buhay mo. Alam kong marami kang pinagdaanan at gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo." Nagulat si Jessa sa sinabi ni Edward, ngunit ramdam niya ang sinseridad nito. "Edward, sapat na po ang ginagawa niyo. Ayokong maging pabigat sa inyo." Mahina niyang sagot, ngunit ngumiti si Edward. "Hindi ka pabigat, Jessa. Gusto kong makita kang lumipad at maging ang taong gusto mong maging." Bilang bahagi ng plano ni Edward na tulungan si Jessa, isang araw, dinala niya ito sa isang butik. "Gusto kong bilhan ka ng mga bagong damit," sabi niya habang pinapasok si Jessa sa loob. Hindi makapaniwala si Jessa habang tinitingnan ang mga magagarang kasuotan. Hindi niya akalaing makakapasok siya sa ganitong lugar, lalo pat may taong mag-aalok sa kanya ng ganitong kabutihan. "Pili ka, Jessa," sabi ni Edward. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga, kaya't siya na mismo ang pumili ng ilang piraso. "Isukat mo ito, sigurado akong bagay sa'yo," dagdag pa niya. Nang sukatin ni Jessa ang isa sa mga damit na pinili ni Edward, napansin niya sa salamin kung gaano siya nagbago. Hindi na siya ang payat at gusgusing babae na dating nakatira sa ilalim ng tulay. Ngayon mukha na siyang isang babaeng may paninindigan at kumpiyansa. Pagkatapos ng pamimili, nagkaroon ng pagkakataon si Edward na ipakilala si Jessa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dinala niya si Jessa sa isang dinner party na idinaos sa bahay ng kanyang mga magulang. "Huwag kang kabahan," sabi ni Edward habang hinahawakan ang kamay ni Jessa bago sila pumasok. "Ako ang bahala." Sa simula, hindi mapakali si Jessa.
Hindi siya sanay sa ganoong klasing paligid. Mga tao sa magagara at mamahaling damit, kumikislap na chandelier at malalaking mesa na puno ng masasarap na pagkain. Ngunit sa gabing iyon, pinakilala siya ni Edward sa lahat bilang isang espesyal na tao sa buhay niya. Si Jessa, sabi niya habang nakangiti, ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Bagamat ramdam ni Jessa ang ilang mapanuring tingin mula sa mga tao, mas nangingibabaw ang suporta at pagmamalasakit na ipinakita ng pamilya at mga kaibigan ni Edward. Sa gabing iyon, naramdaman ni Jessa na unti-unti siyang tinatanggap sa isang mundong dati akala niya'y hindi niya maabot. Matapos ang ilang linggo, nagdesisyon si Jessa na maging bukas kay Edward tungkol sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa beranda ng bahay ni Edward, sinimulan niyang ibahagi ang lahat ng sakit at hirap na kanyang pinagdaanan. Isinalaysay niya ang pagkawala ng kanyang ina, ang pang-aabuso ng kanyang tita, ang pagkabuntis at pagkawala ng kanyang anak, at ang mga panahong naging palaboy siya sa kalsada. Tahimik na nakinig si Edward, hindi sumingit o nagsalita habang umiiyak si Jessa. Hinayaan niyang mailabas nito ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Nang matapos si Jessa, tumayo si Edward at marahang niyakap siya. Jessa, sabi niya, wala ka nang kailangang alalahanin. Hindi na kita hahayaang balikan ng nakaraan mo. Pangako ko, hindi mo na mararanasan ang ganoong klase ng buhay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Jessa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang pangako ni Edward ay hindi lamang simpleng salita. Ito'y puno ng sinseridad at determinasyon. Sa gabing iyon, natulog si Jessa ng may bagong pag-asa sa kanyang puso. Isang paniniwalang ang kanyang buhay ay tuluyang magbabago para sa mas maganda. Isang maaliwalas na umaga, habang nagkakape si Jessa sa veranda ng bahay ni Edward, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Matagal na niyang gustong bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Simula nang mamatay ito, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magbigay galang o magpasalamat sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Napakarami nang nangyari sa kanyang buhay at pakiramdam niya'y ito ang tamang oras upang balikan ang nakaraan at magbigay respeto. Edward, sabi ni Jessa, bahagyang nahihiya. May hihilingin sana ako. Tumingin si Edward mula sa kanyang kape. Kita sa kanyang mga mata ang interes. Ano iyon, Jessa? Gusto ko sanang bumisita sa puntod ng nanay ko, sagot ni Jessa. Mahina, ngunit may determinasyon. Ang tagal ko nang hindi siya napupuntahan at gusto ko siyang pasalamatan, pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang damdamin ko kapag nandun na ako. Tumayo si Edward at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Jessa. Samahan kita, sabi niya, nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Kinabukasan, naghanda si Jessa ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ina. Puting rosas. Alam niyang ito ang laging binibili ng kanyang nanay noong nabubuhay pa ito. At sa simpleng paraan na iyon, nais niyang maipadama ang pagmamahal na hindi niya nasabi noon. Nakasuot si Jessa ng simpleng puting bestida at dala niya ang mga bulaklak na maingat niyang binalot. Habang nasa biyahe papunta sa sementeryo, tahimik si Jessa. Maraming alaala ang bumalik.
ang masasayang sandali nila ng kanyang ina bago ito pumanaw, at ang lungkot na naramdaman niya nang iwan siya nito. Napansin ni Edward ang lungkot sa mukha ni Jessa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Andito lang ako," sabi niya, na nagbigay kay Jessa ng lakas ng loob. Pagdating sa sementeryo, hinanap nila ang puntod ng ina ni Jessa. Hindi ito mahirap hanapin sapagkat tandang-tanda pa ni Jessa ang lokasyon nito. Nang marating nila ang lugar, tumigil si Jessa at tumingin sa lapida. Nakaukit doon ang pangalan ng kanyang ina at sa ilalim nito ang simpleng mga salitang, "Minamahal na ina." Marahang inilagay ni Jessa ang mga bulaklak sa puntod at lumuhod. Tumulo ang kanyang mga luha habang tahimik na nananalangin. "Nanay," bulong niya, "ang tagal kong hindi nakapunta dito. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Ang dami kong gustong pasalamatan." Habang nakapikit, nagpatuloy si Jessa. "Salamat, Nay, sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa akin. Pasensya na kung hindi ko naalagaan ang sarili ko noon. Pero ngayon, naniniwala akong mas magiging maayos na ang lahat. May Edward ako na nandito para sa akin. Hindi na ako nag-iisa." Tahimik na nakatayo si Edward sa likuran ni Jessa. Pinapanood ang dalaga habang buong puso itong nakikipag-usap sa kanyang ina. Nararamdaman niyang ang puntong iyon ay isang mahalagang yugto para kay Jessa. Isang paraan upang tuluyan nitong maiwan ang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan at yakapin ang mas maliwanag na hinaharap. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, tumayo si Jessa at marahang hinaplos ang lapida. "Pangako, Nay, hindi na ako magpapatalo sa mga hamon ng buhay. Hindi ko hahayaan na ulit akong apihin o mawalan ng pag-asa. Gagawin kong masaya ang buhay ko at alam kong proud ka sa akin kung nasaan ka man ngayon." Ngumiti si Jessa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napatawad na niya ang sarili sa lahat ng pagkakamaling inisip niyang nagawa niya noon. Sa tulong ni Edward, natutunan niyang hindi ang mga pagkakamali ang nagtatakda ng kanyang halaga, kundi kung paano siya bumangon mula sa mga ito. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, hawak ni Edward ang kamay ni Jessa. "Proud siya sa iyo, Jessa," sabi ni Edward. "At alam kong mas magiging proud pa siya sa lahat ng mararating mo." "Salamat, Edward," sagot ni Jessa, puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagbisita sa puntod ng kanyang ina. Ito ay naging isang simbolo ng pagsisimula ni Jessa ng panibagong buhay na puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Jessa na, sa wakas, ang bigat ng kanyang nakaraan ay nawala na at ang hinaharap niya ay puno ng posibilidad. Habang naglalakad sila pauwi, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. "Anong gusto mong gawin sa susunod, Jessa?" tanong ni Edward habang nakatingin sa kanya. Napaisip si Jessa. "Gusto kong magpatuloy sa trabaho ko sa restaurant. Pero balang araw, gusto ko ring mag-aral. Alam ko, mahirap abutin iyon ngayon, pero gusto kong subukan. Gusto kong ipakita sa sarili ko na kaya kong marating ang mga pangarap na naisip kong imposible noon." Tumango si Edward, halatang humahanga sa determinasyon ng dalaga. "At gagawin natin yan," sabi niya. "Hindi ka nag-iisa sa pag-abot ng mga pangarap mo, Jessa. Ang lahat ng iyon ay kaya nating pagsikapan ng magkasama." Sa gabing iyon,
Habang magkasama silang nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, nagsimula silang bumuo ng mas konkretong mga plano. "Balang araw, Jessa," sabi ni Edward, "gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Isang tahanan na puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang lugar kung saan hindi mo na kailangang maranasan ang kahit anong sakit o paghihirap na naranasan mo noon." Hindi makapaniwala si Jessa sa mga salitang binitiwan ni Edward. Ang mga pangarap na tila imposibleng abutin noong una ay ngayon nagiging mas malinaw at abot kamay. "Ang saya sigurong magkaroon ng pamilya, Edward," sabi niya. "Isang pamilya na hindi nananakit, kundi nagmamahalan." Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Pinag-uusapan ang mga maliliit na detalye ng kanilang hinaharap. Ang bahay na gusto nilang ipatayo, ang negosyo na maaaring patakbuhin ni Jessa balang araw, at ang simpleng buhay na kanilang inaasam. Habang tinitingnan ni Jessa ang mga bituin sa langit, napagtanto niya ang isang bagay. Lahat ng sakit, hirap, at pagdurusa na kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging daan upang siya'y maging mas malakas. Ang bawat luha na kanyang iniyakan ay nagbigay daan sa isang biyayang hindi niya inakala. "Edward," sabi niya habang hawak ang kamay ng lalaki, "ngayon ko lang naisip, lahat pala ng nangyari sa buhay ko, kahit gaano kahirap, may dahilan. Kung hindi dahil sa lahat ng iyon, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. At higit sa lahat, hindi kita makikilala." Ngumiti si Edward. "Tama ka, Jessa. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay para maabot ang liwanag. At sa liwanag na iyon, mas lalo tayong natututo kung paano magpatawad at magmahal." Nang makarating sila sa kanilang sasakyan, huminto si Jessa at muling tumingin sa sementeryo. Hindi na mabigat ang pakiramdam niya. Sa halip, may kasiguraduhan siyang nararamdaman. Alam niyang ang kanyang ina ay nasa mas mabuting lugar at sigurado siyang masaya ito para sa kanya. Umalis sila sa puntod nang may ngiti sa kanilang mga labi. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nararamdaman nila ang mas maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa kanila. Sa pag-uwi nila, dala nila ang bagong simula, hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong magkasamang humaharap sa hinaharap na puno ng pagmamahal at pag-asa.